Alam mo, yung kapitbahay namin, nilusob nung asawa ng asawa niya kanina. Ano? Paano nilusob ng asawa? It goes something like this. Yung kapitbahay namin, kabetchi pala. Oh my gulay, that was so scandalous. Grabe. Nagsabunutan ba? Nagsampalan? Andun ba yung lalaki? Yes, yung guy, kasama ng kapitbahay namin, nagkasama sila, my friend. And hindi talaga namin akalain na may asawa yung lalaki, no? Ang abong akala namin, both sides, walang sabit. Kasi matagal na sila, my friend. This is so disgusting talaga. Grabe. Hindi naman sila nagsabunutan. Wala namang ganun nangyari, no? Pero yung bunganga ng wifey, ang lakas, abot hanggang sa kabilang barangay. At ang sabi, magdedemanda daw. Homewrecker daw yung kapitbahay namin, my friend. My gosh. I can't take it. Ang bait pa naman nun. So, ano yung ginawa ng lalaki? Well, yung lalaki, feeling pogi, feel na feel niya pinag-aagawan siya ng dalawang babae, Pero alam mo, pinagtanggol talaga ng lalaki yung kabetchi niya, yung kapitbahay namin. Kasi yun daw talaga yung mahal niya. Yung babae na yun, yung wifey niya, hindi naman daw yun mahal. Pinikot lang daw siya noon, no? At super matagal na sila magkahiwalay. Kaya ngayon, nagtataka yung lalaki kung bakit all of a sudden, boom! Lumabas si wifey. So, hindi niya alam kung bakit. But, hindi niya talaga love yun. May anak ba sila? Wala silang anak. Ang sabi nga, pinikot lang daw to si Boylet kaya sila nagpakasal. Long, long time ago. Kung ganun, ba't di sila nagpaanal? Ayaw ni wifey. At ang sabi nitong lalaki, ito nga, ginayuma lang daw siya nung babae kaya sila nakasal. Pero hindi niya talaga mahal. Intense ang sagutan nila doon kanina, over to the max. Yes. At ayaw niya na talagang balikan tong wifey niya na to dahil hindi niya naman talaga mahal. Ang totoo daw na mahal niya, ito ang kapitbahay namin. Kaya hindi niya to iiwan. Habang buhay na daw sila magkasama to forever. O, diba? Ang haba ng hair ni ate girl. Ano namang sabi ng asawa? Abay, syempre, along nagalit si Ateng. Nagwawala siya doon. Gustong pumasok sa loob ng bahay para kunin ang mga gamit ng lalaki. And off they go down. Okay, wait lang. So, ano naman ang sabi ng kapitbahay nyo? Well, ito talagang kapitbahay namin. Walang kaalam-alam na may asawa tong lalaking to. Kahit naman kami, hindi namin maiisip na may asawa ng lalaki kasi nga nagsasama na sila at matagal na. At in fairness, itong lalaki ay mabait naman talaga. Tahimik sila namumuhay hanggang, until this day comes and everything is in chaos na. Super chaotic na kanilang life today. So meaning, hindi talaga sila kinasal ng kapitbahay nyo. No, hindi pa sila kasal. Pero itong si Guy, nag-propose na dun sa girl. Kaya lang, hindi pa nga sila makasal-kasal. Siguro nga kasi ito, kasal yung lalaki. Kailangan niya munang ayusin. Tapos, hindi alam ng girl na may asawa yung kinakasama niya. Who is my friend? Sino ba talaga kasi mag-aakala na may asawa tong lalaki? 3 years na silang nagsasama at meron na rin silang anak, di ba? So, kaming lahat, iniisip namin they're one like small happy family. Okay. So, ano ngayon na mangyayari? Aayusin daw ng lalaki at talaga mag-file na siya ng annulment. But the problem is, ayaw talaga ng asawa. Talagang hinahanting niya ngayon yung asawa niya, gusto niya magkabalikan sila kahit ayaw ng lalaki. That's the big problem, my friend. Paano na yung kapitbahay niyo yan? Ayun nga. Kaya ako nagpunta dito para manghingi ng advice sa'yo. Oy, wala akong mai-advise niyan. Magulo ang sitwasyon nila at sila lang ang makakaayos niyan. Kaya nga need ng advice kasi magulo talaga yung sitwasyon nila. So you tell me your best advice. Sorry hindi ko sila kilala kaya wala akong maa-advise. At saka, matatanda na yung mga yan. Hayaan mo na sila. Alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Huwag na tayong makisali, please lang. Ay nako, naawa pa naman ako dun sa kapitbahay namin. Tulalay pa nga nung umalis ako dun Kawawa naman. Sana yung asawa? Umalis na. Kaya lang, babalik din daw. Di daw sila tatantanan. Yun yung sabi. Yung lalaki, andun, kasama yung kapitbahay namin. Siyempre, kino-comfort niya yun.
Tapos sabi niya na hindi siya iiwan, na siya lang ang mahal, na sila lang talaga yung pamilya, na ayusin niya daw yung gulo, na hindi daw sila pababayaan, mga ganyan. Narinig mo lahat yan? Oo naman, nasa labas sila ng bahay eh. Nakapalibot kaming lahat, di ba? So naririnig at nakikita namin lahat. Para nga kami nanonood ng live na soap opera, di ba? Ang tindi nyo rin, ano? On the other hand, di ba yung asawa mo nagluto ng kare-kare kahapon? Oo, bakit mo alam? Nagkita kasi sila sa grocery ng asawa ko kahapon. Tapos nabanggit ng asawa mo na magkakare-kare nga daw siya. Ah, okay. Kaya pala. 2 kilong oxtail daw yung binili ng asawa mo. So naisip ko naman, 3 lang naman kayo dito. So baka naman pwedeng hingiin ko na lang yung tira yung kare-kare para hindi ko na kailangan magluto. Medyo, napanood kasi ako nung nangyari sa kapitbahay ko kanina eh. So hindi ako nakapagluto. Yun lang.